Ekta-ektaryang lupa para sa mga agrarian reform beneficiaries, libre na. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparlet More Brigera, Kaparlet. Aabot sa 3,558 na agrarian reform beneficiaries ARB sa Rehiyon 1 ang hindi na magbabayad ng amortisasyon dahil sa New Agrarian Emancipation Act. Sa Ilocos Region, aabot sa mahigit na 28 milyong square meter ng lupain ang libre nang ibinigay ng pamahalaan sa mga kwalipikadong beneficiaryo ng NAEA. At sa darating na Biyernes sa Lingayen, Pangasinan, sisimulan ng ipamudmud ng pamahalaan ang mga Certificate of Condonation with Release of Mortgage, COCROM, sa mga ARB sa Ilocos Region. Ang COCROM ang nagsisilbing patunay na pinatawad na ng pamahalaan ang utang ng mga ARB sa kanilang mga lupang sinasaka. Ang makasaysayan na pamamimigay ng COCROM ay masusundan para sa iba't ibang bahagi ng bansa hanggang sa makamit ng pamahalaan ang target nito na pamamahagi ng mahigit 200,000 na COCROM. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner, Ilet More Brigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, dugo para kay Juan bloodletting program isasagawa sa Jacinto, Pangasinan sa Biyernes. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Vic Taud. Vic. Yes, maganda umaga mga kapartner. Sa bawat patak ng dugo, may buhay na maliligtas. Hinihikayat ng San Jacinto Local Government Unit ang mga interesado na mag-donate ng dugo na maglaan ng oras at maging bahagi ng blood donation drive. Ang programang ito ay suportado ni Mayor Leo De Vera at Vice Mayor Robert De Vera. SB number, liga ng mga barangay, ipag-ugnayan sa Region 1 Medical Center. Ang simpleng pagtulong ay may malaking ambag sa mga nangangailangan ng dugo. Ito ay gaganapin ngayong July 19, 2024, Biyernes, alas 8 ng umaga, sa Don Jose Pepe M. Abarcar Memorial Center. Ang pag-donate ng dugo ay makatutulong sa mga nangangailangan. Ang isang blood donation ay maaring makakapagligtas ng 3 buhay at mabuti rin ito sa iyong kalusugan. Ang regular na pag-donate ng dugo ay maaring makatulong sa iyong cardiovascular health at makapagbababa ng iyong iron levels. Sa mga nais mag-donate ng dugo, kumain ng tama at uminom ng maraming tubig bago mag-donate. Iwasan ang pag-inom ng alak 24 hours bago mag-donate at magdala ng valid ID para sa registration. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ikahod sa partner mo sa balita at service. Sa iba pang mga balita, Ben Malay Mayor Pete Verera, full support din sa mga mangingisda at magsasaka ng bayan. Bangus Fry, binigay sa 51 mangingisda. Ang balitang yan mula kay Kapartner Lorna Hernandez. Kapartner Lorna. Yes, kapartner, full support si Binmalay Mayor Pete Verera sa mga mangingisda at magsasaka ng bayan. Kamakailan lamang ay nagbigay ng Bangus Fry ang Municipal Agriculture ng Binmalay sa 51 mangingisda ng bayan mula ito sa Bureau of Fisheries. Ito ay binahagi ni Municipal Agriculture Head Rogelyn Bilwan laban sa panayam ng programang Binmalaynakan sa Sunshine Radio. Sunshine News Blast! Ang abiso sa amin ng mayor, bigyan po yung mga nangangailangan at saka ibigay po yung tama sa kanila. So, ang ginawa ho namin dyan ay nagkaroon ho kami ng validation sa mga fish farmers para po mabigyan ng tama. Anya, nasa 1 million na Bangus Fry ang kanilang ni-request sa Bureau of Fisheries. Samantala, namahagi rin ng Qualer Seeds ang abono at DA para naman sa mga 45 registered farmers or farmers ng bayan ng Binmalay. Sunshine News Blast! Meron na mga abono. Ito po ay libre din po. Okay. And then, meron din pong mga farmers na 628 po ito na mga magsasaka. Nakatanggap din ho sila ng kanilang financial assistance o yung ARFA. Rice Farmers Financial Assistance. Pang-4 na taon na ho ito. So, yearly nakakatanggap po sila ng 5,000 cash assistance. Para naman
naman sa mga alagang hayop, nagsasagawa naman ng veterinary medical mission sa Bimalay mula sa serbisyo ng Provincial Veterinarian. Namamahagi rin ng municipal agri ng mga binhi sa mga nais na magtanim sa kanilang bakuran ng mga gulay at high-value crops. Dagdag nilaban sa ilalim ng Merera Administration, lahat ay nabibigyan at walang pinipili. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Learner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine, DCRE, Sunshine Radio. Dagdag pambalita, financial literacy sinagawa para sa mga persons with disabilities sa Dagupan City bilang bahagi ng National Disability Rights Week. Ang detalye mula kay Kapar Bien Bergabinya. Kapar Bien! Yes, good morning, kapartner. Nabibilib si Dagupan City Mayor Beren Fernandez sa interes ng mga persons with disabilities na matuto ng financial literacy. Bilang bahagi ito ng pag-aarangkada ng National Disability Rights Week. Maliban sa financial independence at sustainable entrepreneurship training sa pakikipag-partner ng Maybank Foundation for Rice Program o Rich Independence and Sustainable Entrepreneurship. Magkakaroon din ng sensitivity and sign language training para sa mga persons with disabilities. Ang inorganisang aktibidad ng Dagupan LG, CSWD, Persons with Disability Affairs Office, Stimulation and Therapeutic Activity Center at ang Federated Persons with Disability President mula sa 31 barangays ay bahagi ng tatlong National Disability Rights Week celebration sa Dagupan. Ito po ang ating pagtuon sa Proclamation number 597 upang lalo pang makilala at mahubog ang kakayahan ng lahat ng persons with disabilities. Para sa Diyos sa Pilipinas ko mahal, si Bien Bergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Malasiki LGU muling bibisitahin ng SSS ngayong araw para magatid ng serbisyo. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapar Lerda Hernandez. Kapar Lerda! Ang Social Security System or SSS San Carlos Branch ay maghahatid ngayong araw ng serbisyo sa first floor lobby ng Malasiki Municipal Building simula alas 9:30 ng umaga para na maghatid ng mga sumusunod na serbisyo. Ito ay ang SSS Member Registration, New Membership, SSS Alcancia Program Registration para sa mga TODA drivers only at ang New Membership, SSS member data o change request at inquiries verification. Sa mga interesadong magpapamiyembro sa SSS at Alcancia program, pagdala ng 570 pesos para sa unang kontribusyon at dalhin din ang mga sumusunod na requirements. Ito ay ang dalawang valid IDs, photocopy of original, birth certificate, marriage certificate if married, at birth certificate sa kanilang mga anak. Para sa mga mag-apply ng SSS membership at maghulog ng kanilang SSS contribution sa pagpunta ng SSS sa munisipyo ng Malasiki noong mga nakarang buwan, maaari nang kunin ang resibo ngayong araw. Magdala lamang ng valid ID kapag kukunin na resibo o maaari na rin magbayad ng susunod na kontribusyon. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Learning Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, pamamahagi ng Enhanced Support Services Intervention or ESSI grants sa mga katutubo. Sinimulan na ng DSWD Depot 1. Alamin natin yan kay Kapar Sheila Balo. Kapar Sheila! Nagsimula na ngayong linggo ang pamamahagi ng Enhanced Support Services Intervention o ESSI grants sa mga katutubong benepisyaryo ng 4P. Ang ESSI ay naglalayong iangat ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng karagdagang intervention mula ayon sa kanilang kasanayan, interes at pangangailangan. Sa Ilocos Norte, 4 na katutubong benepisyaryo ng 4P ang tumanggap ng tatlong kambing sa bayan ng Badok, samantalang 12 na benepisyaryo sa bayan ng Solsono naman ang tumanggap ng isang paris ng baboy.
Ang mga ipinamahaging kambing at baboy ay magsisilbing panimulang puhunan ng mga benepisyaryo upang magkaroon ng dagdag na kita. Magpapatuloy ang ESSI payout na susunod na mga araw sa 21 pang mga bayan sa Rehiyon 1. May 573 na katutubong sambahayang 4Ps ang inaasang tatanggap ng grant sa ilalim ng ESSI na may kabuang halagang 360,000 pesos. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balo ka partner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pambalita, papamahagi ng Enhance or DOH Ilocos Region. Nagpaalala sa lahat na maging aware kung paano rumisponde ng biglang cardiac arrest. Alamin natin yan kay Kabarbik Tawad. Kabarbik! Yes, kapartner, nagpaalala ang Department of Health sa lahat na maging aware tungkol sa kung paano dapat rumisponde sa biglaang cardiac arrest. Ito ay kasabay ng pag-obserba ng National Cardiopulmonary Resuscitation o National CPR Day bilang mandato ng Republic Act No. 10871. Dapat magligtas ng tao sa pamagitan ng pagkatuto ng 4Cs na hands-only CPR. Ito ay ang pag-check ng mga biktima kung ito ay responsive pa. Tumawag ng tulong, mag-compress ng dibdib ng 100 hanggang 120 beats at mag-isip ng popular dance songs habang ginagawa ito hanggang dumating ang tulong at magkonekta ng Automated External Defibrillator o AED kung available. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, Dictahod ka partner mo sa Balita at Serbisyo. Para sa uling detalye ng ating balita, Regional Central Banking 101 Digitalization Initiative sa iba pa tinalakay ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Pangasinan. At yan po ang aking balita. Tinalakay ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Central Banking 101 Financial Consumer Protection Act at Digitalization Initiative sa isang media information session dito sa Dagupan City, Pangasinan. Dahil sa makabagong teknolohiya, mas naging advanced na ang bangki at paraan ng pagbabayad at pagtanggap ng pera ng mga tao. Kaya naman tinalakay mga ito ng BSP sa isang media session sa Pangasinan kasama si BSP Dagupan Branch Area Director Ofelia Biray. Ipinaliwanag ni Economic and Financial Learning Office Bank Officer Sharon Ang patungkol sa Central Banking 101. Ng kanyang mga mandato, kailangan ng BSP ay magkaroon ng Fiscal and Administrative Authority. So ibig sabihin, lahat ng mga polisiya na gagawin ng BSP, ito ay independent, no? Walang impluwensya ng ng politics, ayan. Kasi dapat tuloy-tuloy ang mga polisiyang ipapatupad ng BSP. Hindi lang ng politics kung hindi pati ng ibang mga agencies kasi kanya-kanyang assignment yan. Meron tayong fiscal, meron tayong monetary. So ang toka po ni BSP yung monetary. Pag fiscal kasi related ito sa income generation at saka spending. Pero pag monetary policy, ito ay may kinalaman sa pagmamanage, no? Nung dami ng pera o supply ng pera na umiikot sa economy na alam natin na very essential. Napag-usapan din dito ang digitalization initiatives tulad ng QRPH. It is interoperable. Previously kasi, kunwari ako, I'm a business, I want to receive, GCash, kunwari GCash. Kailangan mag-open ako ng GCash account. Pero GCash na marireceive ko. Gusto ko ng BPI din. With another account pa kay BPI para makareceive ako ng BPI. So, kung gusto ko makareceive ng maraming payments from my customers, ganun din karami yung QR code standees ko para i-scan ng mga bumibili sa akin. So, with QRPH, unified, interoperable, isa lang. Basta QRPH, kahit anong wallet mo, basta participant siya. Samantala, hinikayat naman ni Alvin Tolosa ng Consumer Protection and Market Conduct Office Bank Officer ang publiko na ipalam sa kanila ang mga complaints na may kinalaman sa naturang usapin ng pananalapi upang matugunan ang mga ito. Sa office din namin, yung mga bata nagre-reply, nire-review yung complaints, they compose their replies even late in the day. You know? So we are blessed with very dedicated staff there. No? So masasabi ko po that if you're gonna work with the consumer protection, you gotta have the heart for the financial consumers kasi hindi siya madali. No? Ngayong usong-uso na ang mga online transactions, dapat mas maingat ang mga consumer sa kanilang pananalapi. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, Port Luzon.